Hachiko! Come, Hachiko! Good boy, Hachiko! Bango mo pa rin. Mahilig ka pala sa aso? Mag-isa lang kasi ako dito sa Manila. Yung family ko nasa province. Parents, siblings. Kaya, magandang kumpanyo ng dog. Nakakatanggal ng lungkot. Ikaw, mahilig ka ba sa aso? Bawal kasi doon sa tinitira kong kondo dati. Eh, yung yaya ko naman mahika, kaya hindi kami pwede magkaroon ng aso at pusa doon sa bahay ni Mama. Pero gusto ko. One day, mag-aalaga din ako ng aso. You should. Sabi nila kapag mahilig ka daw sa aso, kagaya ka rin nila. Loyal, maaasahan, faithful. Siguro nga. Kasi ang tagal ko naging loyal dun sa... anyway, never mind. O sige, paano? Teka, pumasok ka muna sa loob. Papainom man lang kita ng tubig. Oo, hindi na, no thanks. Una na ako, ha? Some other time na lang siguro. That is kung libre ka. Sure. Anytime na ready ka, tumawag ka lang. Maghihintay ako. Ano, Hachiko? Chance. Life is one with our hearts, but as the days go on by, I'm afraid of the thought that one day we could maybe fall apart. Fate dictates which paths to cross, and it never tells why. And though it wasn't my choice to know you, staying here is a choice I can pay with all my life. And if you find that your heart's ang galing ka, may taste, no? You know? Sige, iba naman. Ito lang po ba ang requirements for returning students? Hindi na po ba kailangan mag-entrance exam ulit? Hindi na kailangan. Nag-aral ko pala dito before. So, bumalik ka na lang after 3 days para makuha mo yung mga old copies ng mga class cards and documents. Para maging legible ka, mag-enroll this second sem, okay? Sige po. Thank you po. Salamat po talaga ulit. Congratulations! Thank you. Okay na? Oo. Mabuti na lang tumawag ka sa akin kanina. Wala. Nagkaroon tuloy ako ng kasama dito. She's going to get you. And she's gonna eat you up! Diego? Anak na. Ano yung hawak mo? Manyika to, ha? Bakit ka naglalaro ng manyika? Gusto mo bang maging syoke? Ha, Diego? Dad! Ha? Dad! Come here, Diego. Dad, huwag niyo naman i-bully yung mga bata. Wala namang masama kung makapaglaro si Diego sa kapatid niya. Vincent, ang paglalaro ng manyika ang sinusuway ko. Ha? Bakit mo pinapayagang maglaro ng laruang pambabae ang anak mo lalaki? Eh kung mahipa ng hangin yan, tuluyang maging syoke yan. Paano ngayon?
Dad, ako ho ang ama kaya problema ko ho ito. Problema ko rin yan. Natapo ko yan. Galing sa akin yan. Galing ka rin sa akin. At apelyido ko pa rin lahat ng dinadala nyo. At huwag niyo akong pagbawalan na i-correct ang mali. Vincent, saan ka pupunta? Armando, galing na tayo sa stress sa ospital. Hanggang dito ba naman stress pa rin? Hi, Mom. Oh, there he is. So, how was your day with your temporary assistant? Ma, kamanokso. Professional ako at trabaho lang yung ginawa namin ni Martin. He's hot, ha? Ma, my goodness! Bakit ka ba na-iskandalo? Bah, kahit may edad na ako, marunong pa rin ako mag-appreciate ng appeal ng isang tao, no? And you know what? I like the fact na nasa academe siya. Brains. Bagay kayong dalawa. You look so good together. Well? Okay, he's hot, indeed. But more than that, we share the same interests. So, I think, siguro pwede mag-work. Wonderful. Kwento. So what happened? Wala, nag-usap lang kami. Yun, tapos nakita ko yung aso niya. Yung aso niya? Hilig siya sa aso. Aso ba? Hi, Daddy. Sorry kung ginabi ako. Galing kasi ako sa university, nag-inquire ako. Tama-tama enrollment na next week. Aabot ako sa second term. Eh, di ba hindi na ako umabot sa second term nung second year ako kasi nga nabuntis ako. Pero okay na. Makakapasok na ulit ako. It's good. I'm happy for you. Congratulations. Magkano ba yung tuition mo para mapag-iwanan na kita ng pera? Next week pa naman yun. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako para ikaw magbayad directly. I can't. Alis ako eh. Saan ka pupunta? May pupuntahan kasi akong business trip sa Cebu eh. Nawala sa isip ko kasi ang daming nangyayari dito sa atin. Pero tinawagan ako ni Stanley kanina. Nire-remind ako na bukas na raw yung flight ko. Kaya dadaanan ko na lang sa office yung ticket na kinuha niya para sa akin. Magtatagal ka ba sa Cebu? Ilang araw ka doon? Ano ngayon? Friday na, di ba? Siguro mga 3 days, 4 days. Hindi ako sure eh. Text na lang kita pag nakuha ko na yung details. Okay lang ba, Mami? Trabaho yan eh. Kailangan naman pigilan kita. Yeah. Basta huwag ka magpapagutom doon, ha? Mamaya ililista ko yung mga gagastusin ko sa enrollment ko. Tapos yung mga pangangailangan ng mga bata para hindi ako kapusin dito. Gusto mong samahan kita sa airport bukas? Huwag na. Dadalhin ko na lang yung kotse ko tapos iwan ko sa airport para di na rin kayo maabala sa pagsundo sa akin. Let's go ha. Magpapaalam lang ako kay Mami.
Oo, meron nga yung convention sa Cebu. Ewan ko ba kung ba't nakakalimutan niya. Buti nga, na-remind ko eh. So, saang hotel siya nakabook sa Cebu? Gusto ko lang malaman, just in case na hindi ko siya makontak at may emergency, hindi ko makontak yung cellphone niya para alam ko kung saan ko siya tatawagan. Hindi mo ba siya nakausap? Kalimutan ko kasi. Pwede bang tawagan mo na lang siya? Si Vince na lang yung tanungin mo. Stanley, alam kong kaibigan ka ni Vincent. Pero sana hindi mo siya pinagtatakpan. Ngayon, nasa convention ba talaga ang asawa ko? Alam kong may problema kayo ng asawa mo, Lali. Pero hindi ko lang alam kung ano. Ayoko sana maipit dito eh. Lali, excuse me lang. Hello, Mi. Oh, napatawag ka. Asan ka na? Dito na ako, Mi. Sa Cebu. Actually, kakarating ko nga lang sa hotel eh. Kaso, medyo pagod ako. Parang gusto ko atang mag-shower muna. Bakit nagsisinungaling ka na naman, Vincent? Nagsisinungaling, Mami. Hindi ko alam kung nasa Cebu ka ba talaga o nasa ibang lugar ka. Pero alam kong wala ka sa convention. So, nasaan ka talaga at bakit nagsisinungaling ka na naman? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo, Mami. Na gusto ko lang muna mapag-isa. Na gusto ko munang lumayo, mag-isip. Takot kasi ako pag malaman mo na baka mag-alala ka lang, mag-away lang ulit tayo, Mami. So, nasaan ka nga? Mami, mag-isa lang talaga ako. Wala akong ibang kasama, promise. Wala rin akong plano makipagkita kay Eric. Gusto ko lang talagang lumayo. Sa inyo, kay Mom, kay Dad. Sa lahat ng mga problema. Gusto ko lang mag-isip. Gaano kahirap ang magsabi, Vincent? Di ba lagi ko naman pinapakita sa'yo na kaya kong intindihin ang mga pinagdadaanan mo? Kailangan ko lang yung totoo. Yun lang. Totoo lang ang kailangan ko para ma-assure ko sa sarili ko na deserving kang pagkatiwalaan ulit. Pero bakit hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Bakit iniisip mong kaya mo akong lokohin? Kaya mo akong isahan? Hindi naman kita iniisahan, May. Sorry, pero sana intindihin mo naman ako. Gusto ko lang talagang mag-isip muna. Naguguluhan na ako eh. Fine. Bahala ka sa gusto mo. Bakit ganun? Pabago-bago ang nararamdaman ko. May mga araw na naiintindihan ko si Vincent na mas nakakahigit ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa bigat ng mga kasalanan niya. Pero may mga araw din na nagagalit ulit ako kaya ngayon.
Paul, may gagawin ka ba ngayon? Pwede ba tayong magkita? Gusto ko lang ng kausap. Oo, Armando. Kakadaan ko lang ngayon sa ospital. Nasa ICU pa rin si Kuya Manuel, but he's getting better. And sabi ni Zandro, baka in 3 days, makalabas na siya sa ICU. Oh, uminit na naman ang ulo mo when you heard his name. Buti pa itulog mo na lang yan. O kaya mag-golf ka. Sige na, kausap ko si Bessie. Okay. Buti na lang, Elaine, yung Zandro ang nagbabantay kay Manuel. Well, unexpectedly, it's a very good outcome from a very bad situation. Alam mo, kinikilabutan pa rin ako every time na maisip ko yung nangyari sa wedding anniversary namin. Oh well, sipin mo na lang na lahat ng pamilya merong skeletons in the closet. Mabuti na lang si Zandro lang ang ganyan sa pamilya namin. Wala nang iba. Thank goodness. Tama yung ginawa mo. Iyaw mo na yung asawa mo mag-isip. Fine. If this is what he wants, then I'll give it to him. Basta. Ayoko nang magmukmuk sa bahay. Ayoko nang magmabayo sa kakaisip ng kung ano-ano at ayoko nang umiyak. Total, mag-aaral naman ako ulit eh. Doon ko ibubuhos ang lahat ng focus ko. Teka. Hindi pa pala alam nila, Mami, na mag-aaral ulit ako. Pagkatapos dito, pupuntahan ko sila. Babalitaan ko sila at siguradong matutuwa yun. Lalo na si Mami. Ito ang gusto niya para sa akin eh. Dahil ito ang pangarap niya para sa akin. I'll do this for myself and for her, di ba? What? Hindi daw maganda ka sa katawan ng emotional or stress eating. In such a short time, basang-basa na ako ni Paul. Tama siya. Kahit sabihin kong ayaw ko ng paapekto, may kurot pa rin sa puso ko ang ginawang pag-alis ni Vincent. Pero mas bearable na para sa akin ang lahat ngayong may taong napagsasabihan ako ng mga problema ko. Not knowing na ang taong ito, si Paul, ay pagmumulan din pala ng panibagong problema sa buhay ko. Elaine? Di ba si Lali yun? Bakit sino yung kasama niya lalaki? Pinsan niya yan. Nagpunta na yan dati sa bahay. Akala ko kasi meron na siyang ibang lalaki. Kasi parang ang lagkit ang tinginan nila. Oh, you're imagining things. Lali will not cheat. Halika na. Kailangan ko nang umuwi. Wait, hindi ba tayo mag-hello man lang kila Lali? No, hayaan mo na lang sila. Nagmamadali na ako. Let's go. You should have seen them, Armando. Hindi maganda ang nakita ko. Han, bakit na naman na high blood ka? Ano namang nangyayari? Grabe! Pati si Bessie, na witness niya ang milagrong ginagawa ni Lali. Kailangan ko tuloy siyang pagtakpan. Ano bang milagro ang pinagsasabi mo? Huling-huli ko. Nakikipagkita si Lali sa ibang lalaki. Kanina pa ang umalis ang ate mo, Lali. Bakit may kailangan ka ba sa kanya, anak? Wala naman po, Mami. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo na
mag-aaral po ulit ako. Itutuloy ko po yung course na hindi ko po natapos dati. Seryoso ka, anak? Mag-aaral ka ulit? Anak, mabuti naman naisip mo ito. Sandali. Alam na ba ito ng asawa mo? Pumayag na ba si Vincent? Yes, Mami. Sinusuportahan naman po niya ang desisyon ko. Di mabuti. Alam mo, napakaswerte mo at may asawa kang ganyan na nakakaintindi. Kumusta pala kayo ni Vincent yung problema ninyo? Talaga ba nagkaayos na kayo? Opo, Mami. Okay naman po kami. Hindi ka nga din. Proud na proud ako sa'yo. Thank you po, Mami. Han, baka naman may lakad lang si Lali, may meeting sa labas. Oo, kausap niya yung architect niya. No. Hindi. Hindi yun arkitekto. Hindi ko kilala yung lalaking yun. And I'm so sure, hindi niya rin relative yun. Yun lang, binigyan mo ng mali siya. Bakit hindi ko bibigyan ng mali siya? Kababae niyang tao na may asawa, nakikipagkita siya sa ibang lalaki. Mali ang iniisip natin kay Vincent. Sarili nating anak, pinag-iisipan natin ng masama. Oh, so when all this time, si Lali pala ang may problema. Manugang mo ang nagtataksil. Ito pala ang pinag-aawayan nila Vincent, and I am so sure of this now. Iniiputan ni Lali sa ulo ang anak mo. Mami, ito po, kunin niyo po para po sa inyo ni ate. Kahit nahihiya ako at alam kong perto ng asawa mo, anak, pero kukunin ko na kasi talagang gipit kami ngayon eh. Kasi yung konting sweldo ko lang ang pinagagastos namin dito. Ewan ko ba dyan kay Evelyn? Hanggang ngayon, wala pa rin naaabot sa akin na sweldo o allowance man lang. Samantalang araw-araw umaalis at nagtatrabaho dun sa call center. Ito naman, Mars, oh. Bagay sa'yo yan, no? Tsaka ito yung 10K lang, 4 gives pa. Ay, oo nga, ang ganda. Pero teka, totoo ba talaga to? Oo naman, Mars, no? Bakit kita lulukohin? Hey, Evelyn, huwag ka magagalit, ha? Hindi ba talaga siya nagbibigay si Manny ng pera, kaya ka rumaraket? Naku, asa pa si Evelyn, buntis na yung kabit ni Manny. Talaga? Paano mo naman nalaman yun? Kumpare kaya ni Manny yung asawa ko, kaya alam ko, no? Ay. Baka naman po may binabayarang utang si ate. Ito po. Ay, anak, hindi na. Tama na. Tama, sapat na to. Babayaran ko to pag may nabot sa akin ng ate mo, ha? Anak, itago mo na yan. Tama na to. Sige po, Mami. Basta nandito lang po ako, ha? Kung sakaling kulangin po kayo. Pakisabi kay ate, wag po siyang mahihiyang tumawag sa akin. Handa naman po akong suportahan siya hanggang sa makabangon siya. Kapag talagang kaya niya na po niya. Talagang maraming salamat, anak. Hamot sasabihin ko sa ate mo yan makakarating. Salamat, ha? Sige po. Mars, alam mo na ba yun na buntis yung kabit ni Manny? Kaya yung asawa mo, problemado. Away daw sila ng away nung kabit niya. Pakialam ko ba sa buhay nila? Bahala sila sa buhay nila. Ano ba kayo, ha? Interesado ba kayo sa binibenta ko o sa buhay ko? Alam mo, teka, itong singsing na sinasabi ko nga sa'yo, yung 15K lang, o yan, 4 gives. Ang ganda, di ba? Pero, 18K ba talaga itong singsing na to? Oo naman, Mars. Parang ilong ko lang yan, oh. Tinan mo, tangos yan. Pero totoo. Tama. Di tulad ng ilong ng kabit ni Manny. Naku, matangos nga. Pero halata namang pinagawa. Naku, I'm sure si Manny ang gumastos ng ilong nun. Ito ba? Totoo naman ito talaga. Wait, tingnan mo, bagay sa'yo.
Andiyan na. Dad. Hi, Ma. Saan ka nang galing? Dinalo ko po si Mommy sa bahay nila. Other than that, meron ka ba bang ibang minute na friend? Meron po akong minute na friend for lunch. Bakit po? At saka itong friend mo na ito, does he happen to be a guy? Gagamitin mo pa ang nanay mo, pero ang totoo, meron kang kinakatagpong lalaki. Nakita ko kayo kanina, Lali, so don't lie to me. And it was quite obvious na merong kakaibang nangyayari sa inyo nung lalaking nakita kong kasama mo kanina. Vince, what were you thinking? Sa dating pad pa ni Eric of all places. Oh, Dave, it's my pad now. Yun nga eh. Una, bakit mo binili yun? At pangalawa, ba't ka titigil doon para makapag-isip? Paano ka makakapag-isip doon knowing na the place is full of your memories with Eric? And knowing how smart Lali is? Paano kung malaman niya na binili mo yung condo ni Eric at doon ka nagsistay ngayon? Hindi mo ba naisip na mas lalo siyang magagalit? Hindi ko lang kasi alam talaga kung saan pupunta eh, Dave. Gusto ko lang talaga lumayo muna sa pamilya ko, sa lahat, para makapag-isip. Here. Nakapunta ka na sa family rest house namin sa Tagaytay, di ba? Those are the keys. You know how to get there. Babe. Si Vince pala. Kaibigan ko at kumpare. Shit ko. Ikaw pala si Vince. Nice to meet you. Same. Sige, pare. Mauna na ako. Okay, ingat Thank bro. you. Sana naman makapag-isip ka na doon. Nice to meet you ulit. Really? So dinideny mo ngayon na nakikipagkita ka sa lalaki mo? No, Ma. What I'm trying to say is that Paul is just a friend. Wala hong namamagitan sa aming dalawa bukod sa friendship. Sino ba yung Paul na yan? Where did you meet him? Alam ba ng anak ko na nasa Cebu na nagtatrabaho? Na nakikipag-lunch date ka sa friend mo? Han, ako na. Lali, obviously, worried si Elaine sa'yo. That there is more to it than just friendship. Hindi mo masisisi ang mama mo. May asawa ka. Kaibigan mo lalaki. Kaibigan ko rin po si Dave. Namin ni Vincent. Lalaki din po siya. Lali, gusto ko lang na malinaw. Dahil pag nasira ang tiwala namin sa'yo, nasira ang reputasyon ng pamilya, doon, magiging kawawa ang anak mo, kawawa ang asawa mo, kawawa ang buong pamilya natin. Alam ko po yun, Dad. At kahit kailan, hindi po ako gagawa ng kahit na anong ikakasira ng pamilya natin. Gusto ko lang na malinaw. And woman, you didn't have to look so guilty. Ma, imbis na si Vincent, ako ang pinagbibintangan nila. My God, Vicky. Kung alam lang nila kung paano ako niloko ng anak nila.
You mean wala talagang alam yung parents ni Vincent? Oh my, you're one of a kind, Bessie. Alam mo, dapat sinabi mo na lang sa kanila. Kasi pag nabahiya yung tao, I'm sure titino yan si Vincent. No, Vicky. Hindi mo kilala ang daddy niya at kung ano ang pwede niyang gawin kay Vincent. Besides, I don't think nakikita pa si Vincent and his lover. Aba, dapat lang, no? My God, that pokpok. Ewan ko naman dito sa mother-in-law mo, napaka-monster-in-law lang. Ano, nakita lang na may kasama kang lalaki, may relasyon agad-agad? Wala ba siyang kaibigan of the opposite sex? Ewan ko ba? Pati si Paul nadamay sa dumi ng isip niya. Eh, sino nga ba kasi ang Paul na yan, ha? Oh, if I may just say. Kasi, Bessie, alam mo, yung huli kong first date na lalaki, hindi niya na ako tinawagan eh. And I was wondering, baka sakaling gusto mong i-donate na lang sa akin si Paul? At least wala na kayong pag-aawayan ng biran mo, di ba? Sige ba? You wanna date him? Mabait si Paul at single kaya bagay kayo. Oh, see? How generous are you? Isang hingi lang, bigay ka agad, Bessie. I love you talaga. Siyempre naman, Vicky. I'm married already. I'm sure God made him my friend para makakilala ka naman ng lalaking siseryoso sa'yo. Yeah, story of my life. Eh, pero teka, bagay ba talaga kami ng Paul na yan? Yes, Bessie. Basta magkita tayo, ha, para mapakilala ko siya sa'yo. O, sige na, nandito na yung mga anak ko. Bye. Bye. Mommy! Yes? Mommy, we miss Daddy. Can you call him and tell him to come home na po? My loves, you know what? I'm just not sure if Daddy wants to be bothered at this time. Pero, one thing's for sure, Daddy misses Hannah Munchkin and Kuya Diego so much. Kung miss niya na po kami, bakit hindi pa rin po siya umuwi? Oo nga po. Uuwi na rin ng Daddy niyo, so don't be sad na, ha? Okay po. Dito naman si Mami. Hug niyo nga si Mami. Hindi niyo ba namimiss si Mami? Wow! Sir, wala pong sumasagot sa unit. Ah, ganun ba? Di ba, dumaan lang naman ako para tingnan kung may tawag sa taas eh. Kaya mo ba, guard, kung sino yung bagong tenant sa taas? Sensya na, sir. Bago lang ako dito nasa eh. Hindi ko pa po nakikita si Mr. De La Rosa. Ah, ganun ba? Sige, di bale. Salamat na lang, ha? Sige, sir. Eric! Love to me is like the sun. With you, my life has just begun. Vincent. Anong ginagawa mo dito? May binili lang ako sa tindahan malapit dito. wala mo pag-parkingan, kaya dito pa ako napapunta. Medyo mahirap na maghanap ng parking dito sa area na to. Eric, busy ka ba? May time ka ba para mag-coffee? So just to catch up.
time's sake. Catch up? Well, I can ask about your life right here, right now. Hindi na natin kailangan magkape. Eric. Pwede kitang tanongin about Lali. Yung tungkol sa mga anak ninyo. Ano, Vince? Okay na ba kayo? Still struggling to keep everything together. And whose fault is it? Is it mine? Kailangan ko ba mag-sorry sa'yo? Oh, Eric, I never said it was your fault. Ako yung may kasalanan ng lahat, kaya ako rin naayos. Just trying to fix myself, too. Fix yourself? Bakit, Vince? Nasira ba kita? Was your life destroyed when I tried to have a piece of you? Oh, well, if that's the case, I think I'd better leave you alone. Ayoko na masira ulit ang buhay mo. Eric. Look, you have to understand. Alam ko naman ako may kasalanan ng lahat, eh. Alam ko nasaktan kita. Alam kong galit ka pa sa akin. Pero Eric, alam ng Diyos na wala akong ibang hiniling kundi mapabuti yung kaligayan mo. You'll be okay. Okay, Vince, I won't lie to you. I'm still not okay. But soon I will be. I have to. Para sa mga taong nagmamahal sa akin. Para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Saan ka pupunta niyan? It's none of your business. Yeah, I know. My fault. Sorry. Well, goodbye, then. Life is one with our hearts, but as the days go on by, that one day we could maybe fall apart. Fate dictates which paths to cross, and it never tells why. And though it wasn't my choice to know you, staying here is a choice I can pay with all my life. But if it's not the end you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see love that lasts for At the end, we both decide what to do with our lives. And if you find that your heart's still with me, then you know we were meant for more than just a while. Wasn't my choice to know you. Staying here is a choice I can pay
Hello? Eric, si Martin to. Hey Martin, kamusta? Tumawag ako kasi busy ka ba ngayong gabi? Baka pwede kitang yayain lumabas? Pero no pressure. I'll understand. Yes, I'm free. So pwede ka? Oo, Martin, pwede ako. What time ba tayo magkikita? Ikaw, anong oras ka ba libre? Ibig sabihin ba nito, anak? Tapos na ang pagmumukmuk mo? Alam mo naman kung gaano ko gusto mag-move on. Pero hindi mo naman pwedeng pilitin yun eh. But this is the first step towards the right direction, anak. That's why I'm so proud of you. You're finally giving somebody else a chance para makilala ka. And it's about time for someone like Martin na ipamukha sa'yo ang true worth mo. Kailangan mo ng isang tao magmamahal sa'yo ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Yes, Ma. I need the love na alam kong hindi mabibigay sa akin ni Vincent. At pagtatanggap ko na talagang wala na kami, siguro makakapagsimula na ako. Sila din, ng pamilya niya, makakapagsimula na hindi ako nagiging sagabal. Para mabuo na rin sila ulit. Hello? Daddy, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Kamusta yung mga bata? Tulog na sila. Pero tinanong ka nila. Sabi ko, uuwi ka na rin. Kamusta na ang pag-iisip mo? Okay ka lang ba talaga? Lali, what if we give each other some space? Let's just see where it goes. Huh? Anong... di ba kaya ka nga umalis sandali para magkaroon ka ng space? Para makapag-isip ka. Hindi kita kinukulit. Binigay ko ang gusto mo. What I mean is, trial separation. What? Mas mabuti siguro, Lali, kung maghiwalay na tayo.